Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila, Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Time check po tayo. It's now 7:04 in the evening. Kaya with that, eto, makikumusta tayo. Alamin natin kung anong sitwasyon ngayon dyan sa Saudi Arabia. Ang ating butihing spokesperson ng National Commission on Muslim Filipinos, Commissioner Yusuf Mando. Hello, Com. Magandang gabi po. Welcome to Salam Radio. Princess Habiba po ito. Assalamualaikum. Magandang gabi po sa inyo, Princess at Nerds. Nasa biyahe pa yata at sa inyong mga taga-subaybay, lalo-lalo na sa panahon ng Hajj, belated Idil Adha al-Mubarak po sa ating mga kababayan sa Pilipinas. MashaAllah, same to you, sir, no? Ayan, ikaw po, si Hajj Yusuf Mando. Siyempre, galing fresh na fresh pa po kayo, no? From Hajj, ika nga dun sa prayer natin, no? May Allah accept your Hajj, no? May He forgive your sins and may He recompense your expenditure, MashaAllah. Hajj Mabrur, Commissioner, and of course, no? Happy Idil Adha Mubarak. Alright, so sa ngayon, Com, ang tanong natin, nakauwi na ba kayo ng Pilipinas, Com? Nandito pa po tayo sa Saudi Arabia. Alright. Manatili ang ating pag-antabay ang lingkod sa ating mga kapwa Pilipino. Alright. Oo, ayun. So, Com, sa ngayon, no, kumusta na ang ating paghahanda, mga preparations natin sa Hajj departure naman natin mula dyan sa Saudi Arabia? Patuloy po ang paghahanda, pag-coordinate sa iba't ibang mga site at upang antabayanan ang kanilang flight starting tomorrow po, July 4. Ang pagsisimula ng pag-return flight ng ating mga Filipino pilgrims ay magsisimula bukas at ito po ay magtatapos hanggang sa July 19, 2023. Ayun, July 19. And sa ngayon, Com, no, tama po ba yung dinig natin? Unfortunately, may dalawa tayong nasawi na Muslim Filipinos nakasalukuyan nagsasagawa ng kanilang Hajj. Ano po ito? Mula dito sa Pilipinas or mga OFWs natin dyan? Mula po sa ating bansa sa Pilipinas, ito ay kasama sa Hajj Delegation ng Filipino Pilgrims 2023. Ang kanilang po pagkasawi ay sanhi ng natural death at sila po ay may mga daladalang karamdaman. At ang lahat po ng naging pasyente at kasama po yung mga nasawi, yung makabilang buhay ay nasubaybayan po ng NPN. Mashallah, yun nga lang po, no, nakakalungkot po na malaman natin na meron tayong dalawang hujjaj na namatay nga po, no, dyan sa kanyang pagsasagawa ng Hajj and ika nga natural death. Alright, so sa ngayon, sir, no, since ang ating ika nga overwhelming yung dami ng ating mga hujjaj na umabot sa about 7,500 na ika nga times 2 ito sa nakalipas na bilang ng ating mga Hajj. Pero sa ngayon, sir, no, base doon sa inyong base sa inyong experience, kumusta ang daloy ng ating Hajj ngayon? Pagtitingnan mo po yung activities, yung rituals at lahat yung mga dapat nilang gawin ay naging successful po ang Hajj na ito at naisasagawa nila lahat. In fact, nagkaroon lang tayo ng kunting, of course, malaking pagsubok po yun, kagaya ng pinag-usapan natin yung doon sa Muzdalifah. Pero po, ang lahat ng mga kailangan nila at ang kailangan gawin ay naisasagawa at natatransport po doon sa kanilang mga hotel pagkatapos po doon sa pagkaantala sa isang lugar dito sa Makkah. Ayun. So, at least, no, meron tayong mga ganito na i-expect natin. So, anyway, balik lang tayo madali lang, no, doon sa ating paghahanda para sa Hajj departure ng ating mga kababayan. Ano ang dapat hindi kalimutan, ha, ng ating mga hujjaj pabalik ng Pilipinas? And ika nga mo nga, sir, no, bukas will be the start of the departure of our hujjaj. Opo, ang isa sa hindi makalimutan ng ating mga hujjaj, siyempre yung pagiging haji. Iba sa kayo ng palit ng pangalan at iba sa kayo na talagang mahabang panahon pinaghahandaan itong pagdaraos ng Hajj 2023. Ito po ay nabago sapagkat ng nakarang Hajj, right? A year after the pandemic ay nagkaroon ng restriction
maraming mga pinagbabawal, kasama na po dito yung limitasyon sa edad ng mga accepted pilgrims. Ngayon pong 2023 ay wala ng restriction, kaya halos times 2 ang bilang ng ating mga pilgrims. Isa po sa mga naging memorable sa kanila dahil ang NCMF po ay nagbigay ng gift o hadiah sa ating mga pilgrims. At lahat po sila ay mabibigyan rin sa Allah Ta'ala. Yes sir, no, mayroon nga tayong narinig that is this the first time na ang ating mga hujjaj ay makakatanggap umano ng regalo, and ito ay mula pa sa Office of the President, tama po ba? Opo, sa ating kamalayan ay ito po ang kaunahang pagkakataon na nakatanggap ang mga pilgrims bilang regalo, at ang regalo natin ay siyempre kapag kagaling po sa NCMF, since the NCMF is under the Office of the President, and the Amirul Hajj is the representative of the President in the Hajj, in the conduct of every Hajj, ay yan po ay pinupunin natin galing sa Presidente bilang pagkilala at pagbigay halaga that our office is by law under the Office of the President. Ayun, mashallah. At ang tanong dito po ng ating mga kababayan, upon looking at the post po ng NCMF Pilgrimage Bureau, no? Sabi nga po nila, paano po matatanggap itong regalo na ito ng Office of the President? Saan po nila matatanggap? Dito po ba sa Saudi Arabia o dito na sa ating bansa sa Pilipinas, sir? Dito po nila matatanggap ito. In fact, our first ceremonial handover of the gift was being supervised and in the presence of all the commissioners present here, led by of course ang ating secretary po is on top of every activities and every engagement of NCMF. Nakapagbigay na po tayo at patuloy po ang ating pagbibigay. Ang pinauna po natin ay depende sa kanilang return flight. Okay. Kung sila ang unang umuwi, pabalik ng Pilipinas, at sila po ay unang makakatanggap. Pero sinisiguro po natin lahat, ito ay makakatanggap ang bawat pilgrim. Ayun. Wow, so 7,500 ang inihanda ha ng Palasyo ng Malacanang through NCMF na ibinigay ng mga regalo for the Hujjaj. Mashallah, parang napaisip tuloy ako, no? Parang sana nag-Hajj pala ako para makareceive din ako. Biglang ganon. May remembrance. Para sa mga maraming mga ganitong souvenir, isang maliit na bagay lang po. Yes. Isang nagsasakripisyo, naghanda ng panahon, at lubos na bilang pagbuya sa mga taong nagtatagumpay kapag nag-aaral tayo, meron tayong natatanggap. Yes, reward. Ang patunay na kanilang paglalakbay ay isang matagumpay at successful, since every Hajj po na kompleto nila yung kanilang mga obligasyon. Bilang tanda po na talagang pinapahalagahan ng NCMF ang kanilang pagdaraos at pag-cooperate dito sa activities na ito. Kaya po si Secretary Gidong Namundong ay sinisiguro niya na ang lahat ng pilgrims na nandito ngayon ay makakatanggap nito, at lagi po sa nakasubaybay sa ating mga activity, at lahat ng engagement po ng mga supervisory, medical team at saka working committee ng Hajj 2023 ay under the direct supervision of our Great Secretary. Since nandito po siya at wala po sa inaktayang panahon, nakasubaybay siya sa lahat ng mga ginagawa. Wow, mashallah. Ayan, Kom ha, eto may tinatanong din nila dito sa office na gusto nilang linawin. Tama po ba itong regalo na matatanggap from the Office of the President through the NCMF ay individual ito na ipapimigay sa each of our Hujjaj, tama ba? Yung mga site po ay laging tumutungkol o kinukonsidera bilang kanilang representative. Siguro kung bigyan natin ang bawat isa, iabot natin, baka po hindi na magawa at hindi maging maayos. Ngunit dahil ang kanilang mga representative is also serve as their site or their message. Sa kanila po natin pinapaabot at sila na po nagpaabot doon sa kanilang mga hotel room. Kasi sila ang mas kabisado ang kanilang mga tao. Para bawat isa po
ay magkakaroon nito at maayos nila matatanggap. Oo, pero ang paglilinaw natin, syempre, i-forward natin ito sa ating mga shaykh, sila yung magre-receive. Syempre, baka hindi pa kayanin ng isang kwarto ito, no? So, through our shaykh, sa kanila natin ipamimigay, sila naman ang magdi-distribute sa ating mga hujaj. And to top that, no, to wrap it up, 7,500 or lahat ng ating mga hujaj, inshallah, lahat sila makatatanggap nitong tinatawag na regalo ng ating Pangulo. Tama po ba? Tama po. Siguro po natin kahit na meron tayong list na nakaraan doon sa ating database at meron tayong office dito, temporary office ng MPLS sa San Hotel, ay kinakailangan pa rin natin makatanggap ng list ng mga site ng mga jama nito upang talagang may head count. Bawat isa na present dito ay makakatanggap talaga. At sinisiguro natin, tama po kayo, hindi kaya ito sa isang kwarto dahil mga kahon po nakatambak, hindi po talaga kaya sa isang kwarto. Pero sila na po ang magpatawag at sila na mga nasiwa doon sa distribution sa kanilang mga jama. Dahil bawat site po, meron jama 100, 50, 150, yes, meron pang 200. So hindi po talaga ito ma-manage kung i-generalize ang distribution. Tama. Hindi kaya kung dadagsa na lang sila. Anyway, talagang we are very glad for that kind of initiative from the Office of the President na mabigyan ng regalo. Ika nga, Commissioner, no? Ito ay parang regalo, isang reward doon sa ating mga hujaj na nagsagawa ng kanilang Hajj pilgrimage dahil ika nga, hindi biro ang dinanas ng per hujaj natin kapag nagsasagawa sila ng isang Hajj, mashallah. So, ayan, paglilinaw po from Com, ang inyo pong mga regalo mula sa Presidente ng Malacanang, ng ating Pangulo, ay matatanggap nyo ito sa ating mga shaykh. Ayan, at may listahan, huwag po tayo magkalala, may mga listahan naman po tayo. Siyempre, yung listahan natin, base ito sa mga naka-registered na mga pangalan natin under our shaykhs. So, yan naman ay imposible na hindi kayo mabibigyan dahil lahat naman tayo ay may hawak na visa, lahat tayo ay under sa Philippine delegation, lahat po kayo ay mabibigyan. Ayun. Pero pahabol daw po. Paano daw po yung biglang wala sa listahan? Ano po ang mangyayari dyan? May ganun kaya na mangyayari, Com? Paano ba natin ito lulusin? Wala naman pong nawawala sa listahan, pero sinisiguro natin kasi po dapat meron din tayong documentation itong pag-receive at ito ang pagbibigay ng regalo ay meron po silang pipirmahan sa ilalim ng papel na kanilang pinipirmahan. Nandoon ang list, separate list po ito ng mga recipients ng regalo na ito. So gusto natin po lahat tayo pag may mga magtatanong, may mga magkita, nakahanda po ang ating dokumento na sa ganun maging malinaw ang lahat na wala tayong iniinda at wala po tayong dapat makaligtaan. Sinisiguro natin bawat isang pilgrim. Meron po pala kayong tanong-tanong yung bigla wala sa listahan. Yung po mga yumao, meron pa rin po sila pag lahat naman po tayo dito ay naghihirap, nakapagsagawa ng iba't ibang performance ng mga rituals. At mariban po dito sa regalo, munting alaala po ito mula sa Office of the President, ay higit sa lahat po ang biyaya ng gantimpala ng kanilang Hajj. Wala pong kapantay na halaga, walang kapantay na material maliban doon sa biyaya na tanging Allah lamang ang makakapagkwenta o makakapag-alam o nakakaalam kung gaano kalaking halaga ang biyaya na kakamit ng isang natagumpay o mabro na Hajj ng isang pilgrim. Alright. With that, maraming salamat, Com, no? Ating pong mensahe, paalala sa ating mga hujaj as they will start, no? The departure, one by one per batch. Bukas po yan, inshallah, Com. Paalala po natin sa ating mga hujaj sa pangunguna ng kanilang mga site ay laging alerto sa mga kagamitan, sa ating mga kasamahan, sa ating mga dapat pahalagahan ay always presence of mind, lalo na po dyan sa mga dokumento para wala pong aberya sa pag-travel. Since bukas na po ang first flight, dapat siguraduhin ngayon pa lang
ay nandiyan na lahat ang mga karampatang dokumento. Kailangan ang coordination sa NCME, kung meron dapat ayusin at kung meron mga preventive measure dapat natin isagawa, ay magawan po kaagad ng NCME para hindi po tayo masisisi, walang sisihan. Lahat po tayo maging matagumpay ang ating paglalakbay kapag ito ay pinaghandaan at bibigyan ng pansin yung mga dapat, iwasan magdala ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap o magsanhi ng aberya sa airport dahil hindi po tayo sa sariling bansa. Kahit pa sa sarili natin bansa, kailangan pa rin natin sumailalim sa protocol ng airport, ng immigration at ng batas dito. Yan po ang mahalaga ay kung meron yan po tayong dapat ipaalala sa ating mga kababayan, lalo na dito sa pagkasagawa ng Hajj, ang ating pong sarili, ang ating pong pagkatao ay tinuturing na bilang isang bagong panganak o bilang isang bagong sinilang na sanggol. Kung tayo po ay naging matagumpay sa ating pag-Hajj, and we believe lahat po ay nagtatagumpay, alagaan natin yung ating pinaghirapang pagkatao bilang Muslim at bilang Hajji. At kung ano man po ang mga hindi nais-nais ay iwanan na at wag na po natin ito. Nang sa ganun, tayo lahat na malinis at pure ang ating intention at bilang Hajji. Wag din natin kalimutan ang magpapasalamat sa Allah, lalo na dito sa pagkakataon na pagtagumpayan natin. Si Secretary Giring Mamundong po ay bumabati sa lahat ng mga Filipino pilgrims ng congratulations for having a successful Hajj for this year 2023. Ganon din po ang buong kagawaran ng NCMS. With due respect po, itong mga picture nakikita ninyo, sila po yung mga naghihirap at naglaan ng panahon, lakas at sakripisyo. Nakikita po natin ito kasi nasa salamunga natin at nawa ay matanggap ng Allah bawat kilos, bawat bigkas natin salita, bawat galaw natin, bawat sakripisyo ay may kaakibat na gantimpala ito. Dahil ang pag-Hajj po natin ay kasama ang pagsasakripisyo, pag-titiis, pag-uunawa, pagsala, pagdasal, paghingi ng kapatawaran, hindi lamang sa Allah, kung hindi yung sa ating kapwa. Kaya nga, simula ng dito tayo ay lagi tayong nag-iikot upang alamin, upang tingnan ang kapakanan ng ating mga Filipino pilgrims. Nang sa ganon, bilang kasama sa komisyon, ay makakaambag po tayo ng pagsasanhi ng matagumpay na paghahad itong taon. Sa inyo rin po, kasama po kayo sa pinapasalamatan namin dyan sa Salam Radio, sapagkat kayo rin po ang isa sa mga dahilan kung bakit na ipaparating natin ang tamang informasyon at maito-coordinate natin sa ating mga kababayan na kung minsan nag-aalala, minsan nag-iisip, kumusta na kaya yung aming kaanak. Allah knows po how thankful we are to Salam Radio. Lalo na po kayo, Ma'am Princess, alam ko, inunawa niyo lang kami kung minsan hindi maganda yung signal. Nasa field po, nasa desierto po kami, kung hindi lang dahil yun, si Ate Aiza at committed kayo makipagtulungan sa amin dito. Pinapasalamatan po namin kayo. Plus si Nerds din po, kahit dito siya. Nagko-communicate din po kami. Sabi ko nga sa kanya, huwag ka muna umuwi, dito muna tayo mag-Salam Radio. Mas marami tayo makukonvey na message kung maging malinaw at maging maganda yung pagkukonvey natin ng mga komunikasyon. MashaAllah. So that po, yun po ang aking maipapaabot sa inyo. Walang pagpapasalamat po sa Allah at sa aming mga partners, agencies na nagsisimikap po maging matagumpay ang ating pilgrimage for this year 2023. Alright. Nako, eto na lang, pinakahuli na lang because last time na nakasama namin kayo, nagbigay kayo ng update regarding din doon sa kalagayan ng ating mga hujjaj na kung saan merong mga hindi paglilinaw na nangyari with our service providers dyan po sa Saudi Arabia, no, lalo na sa Makkah. Ano po ang sumunod na update natin dito para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan? Opo, ang ating pong legal team po ay simula noong nag-usap po tayo ay nagsasagawa rin ng mga action legal at
patuloy po sila sa pakikipag-communicate. Mabuti po na alaala rin yun para malaman din ng ating mga kababayan kung meron man po tayo experience na hindi sa inaasahan. Mas lalo po ang NCMA na nakakaramdam ng hindi inaasahan experience sapagkat ang NCMA po ay party o pumipirma doon sa ating engagement sa different service providers. Kasama nga po dito at especially noong sa Masaryc po. Ang Masaryc po ang humahawak sa lahat ng servisyo na kinakailangan doon sa Mina, sa Arafah, sa Muzdalifah, kasama po ang transportation. Para po din sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi lamang po sa mga nabanggit na service providers, kung hindi kasama po dito ang Ministry of Hajj, ang Saudi government, even to the extent of the Office of the King of Saudi Arabia. Hindi po natin ito pababayaan at mismo si Secretary Giring Namunjong po ang nag-oversee sa lahat ng aksyon ng ating legal team upang hindi po ito mababalewala at upang lumakas po ang ating claim doon sa mga karapatan natin, lalo na karapatan ng ating mga hujjaj. And aside from what that I mentioned, kasama rin po doon ang pag-communicate, pag-submit natin ng report sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sapagkat bilang representative ng Presidente at Amirul Hajj ang ating buting sekretary po ay karapatan at dapat talaga ang lahat ng mga pangyayari ito ay makakarating kay President Bongbong Marcos dahil kung yung iba babalewalain ito, ang ating komisyon po ay hindi papalampasin dahil gusto natin po magkaroon ng kasagutan ang katanungan ng ating mga kababayan at matubukan po ang mga ganitong nangyayari at patuloy po tayo habang nandito. Actually po, napag-usapan din namin yung pagpapalawig pa ng pag-stay ng mga legal team upang sa ganun talagang matutukan ito at mga sa susunod pang mga araw po makapag-update tayo para mapanatag naman ang kalooban ng ating mga kababayan, lalo na ang kanilang mga pamilya na sa Pilipinas. Kung minsan po kasi princess kapag hindi natin masasabi yung totoong pangyayari, naghahanap ang ating mga kababayan na kung ang balita. Yes, may mga pangyayari po, pero yung iba pong pag-deliver ng mga mensahe, ang pag-deliver ng mga situation, kapag hindi verified, minsan na-exage, nalagdara, nabawasan. Yan po isa sa mga fake news. Tawag nga natin, sir, na fake news. Kung meron po tayong concern na may kinalaman sa NCMF, makipag-usap po sa NCMF at i-verify. Yes, hindi po natin tinatanggi ng mga situation. At hindi lamang po itong taon, kung hindi every year, different situation and different incident. But gusto ko pong banggitin, Alhamdulillah, we are thankful to Almighty Allah. Doon po sa mga situation sa Mina, sa Muzdalifah, kahit pa nagkaroon tayo ng mga untoward situation, Pilipinas po ay walang naging casualties, wala po nasawi. Yung karatig maktab namin, yung Indonesia, may namatay. Yung Nigeria, may namatay po. Binanggit ko na ito sa inyo, pero yung Indonesia, hindi po nabanggit noon. Marami po casualties na hanggang ngayon talagang sinasagawa at ginagawa din nila ang kanilang mga engagement sa mga provider. Pero sa atin po, alhamdulillah, ano man po ang naranasan na manage po at the end of the day, bago po kami maging mapanatag at upang siguraduhin ay nakabalik po ng Mina ang ating mga kababayan at ngayon nasa Makkah na lahat. By the way, gusto ko pong banggitin ito. Meron pong mga sinasabi ang ilang mga kababayan natin na hindi naman nakita ang situation na wala daw pong NCMF representative doon sa Mina kung saan nandoon yung mga na-stranded natin mga kababayan dahil sa kawalan ng bus o transportation. Ang totoo po din, nandoon din ang mga supervisory. Ito pong mga larawan na nakikita ninyo, sila po ang nandoon. Kasama po ako. Mauna lang po ako umuwi dahil na-lobat na po kami. Wala na po kami mode of communication kung hindi kayo maglakad. Imagine from Muzdalifah, alam mo naman po yan, princess, ang layo sa gitna ng araw.
Pero naging madali po sa amin ang paglalakbay sapagkat ang nakikita namin na meron kaming dapat gawin at dapat ma-communicate po namin yung mga ganitong informasyon, lalo na sa mga masalimuot na situation. Yan po ang gusto kong iparating. Hindi po totoong walang NCMF doon sa Musdalifa. In fact, sinisiguro po na meron silang nakakausap na mga psych bilang patunay na meron NCMF at hindi po sila umalis hanggat hindi nila sinisiguro na lahat ang mga Filipino pilgrims ay nakasakay. Ako po mismo, bago ako nag-message, bago ako nag-post ng all Filipino pilgrims or the Musdalifa crisis is final resort, bago ko po yun pinost, lahat po ng chat group ng supervisor kung saan nandoon sila nakaantabay lahat po ay clear na at lahat po ay nakabiyahe na. Ayun. So, siguro po natin, kaya bihira lang din po tayo bigyan ng informasyon. Kapag hindi po verifikado, kung hindi po ito ay sigurado at hindi natin alam, we never release information that are not verified. Yes, tama po. Tama po yan. Alright ko, maraming salamat and hope to have you back again dito sa ating programa upang ating tuloy-tuloy na mamonitor ang pag-uwi ng ating mga hujaj inshallah hanggang hindi makauwi lahat ng ating mga hujaj. Muli po Hajj Mabrur, maraming salamat ang ating spokesperson ng NCMF, Commissioner Yusuf Mando. It's now 7:57 in the evening. Magbabalik po ang inyong lingkod makalipas ang ilang patalastas.